Morning mga brad. So tayo ay pupunta ngayon sa Lodge E-Bike. Tayo hingi ng tulong kay Boss Mac and sa team ng Lodge E-Bike para ma-mount ang ating battery at the same time ang ating mid-drive kit. So samahan nyo pa ako, let's go! Radoli TV, let's go. Morning ulit. So bakit tayo humingi na ng tulong? No? So number one, wala tayong gamit, wala tayong pang welding, no? Yun yung isa sa mga ating problema or ating kulang pagdating sa DIY ng pagbe-build, no? So syempre, dun tayo sa mga kompleto yung gamit. Actually, nagtanong na ako or nag-inquire na ako kay John Grasa. I-inquire lang muna. Iyo. Dito, malapit lang sa amin yon, sa boundary lang na Marikina and San Mateo. The problem is, actually kilala kasi si John Grasa talaga sa mga modification, yan, sa mga customization, etc. No? So, sa pang motor, unfortunately, napakahaba ng pila and ang timeline na binigay sa akin ay 2 weeks. So, I think I can't afford na makapag-intay ng ganong katagal kasi since battery box and mounting ang gagawin, no? So, although hindi ko naman, ay syempre tama din naman, no? Ayaw naman madaliin yung proseso. Syempre ang iniisip lang natin is yung time, no? Kaya sabi ko, sige, hanap ako ng isa pang option which is nasa Pasig naman, so medyo malayo sa atin. Siyempre si Lodge E-Bike. Total, doon naman galing lahat ng ating mga pyesa. Halos lahat ng pyesa ng mga pang-electrical sa kanila galing. And of course, subok na naman ang Lodge E-Bike pagdating sa mga modification. At isa sa mga pinakasikat nilang creation is yung E-Raider or yung electric na Suzuki Raider ni Sir Jerome. Ako po si Max Centino ng Lodge E-Bike, Tayabas, Quezon. Today, papakita ko naman sa inyo ang isa sa pinaka nagawa namin na full set ng JRP na Raider na nagmamay-ari nito ay si Sir Jerome Pamulaklakin. No? So, yun yung isa sa mga projects po nila. Although marami, may Dio, iba-iba, no? So, yun. And of course, yung mga technician dyan, especially si Jen is gamay na gamay ko na technician, no? Siya yung nag-ayos ng wiring ko sa ating AIMA A500 mid-drive setup, no? So kaya kumbaga itong gagawin ko kasi yung mga wirings nito, like for example yung speed selector, kakaiba siya, hindi siya yung 1, 2, 3 na gagawin. So ang gagawin dito is yung parang sa AIMA A500, isang button lang, so iikot lang siya para makapamili kung sport, comfort, eco. Kumbaga yun yung naging decision ko na sa kanila na ipagawa para isang ano na lang. Ang iiwan ko lang naman doon is yung lahat, yung actually yung frame lang, no? And yung mounting, para talaga sa mounting lang. And babalik sa akin para naman ako na magpa-final touches pagdating sa pagbubuo, no? Lalo na sa kaha. Kasi syempre may mga ilan tayong minodify sa kaha. And yun yung kumbaga tingin ko na ako na yung makakagawa. Yan, isa pa sa mga reasons ko bakit gusto ko gawin sa amin, it's syempre kailangan ma-video document natin yung mga gagawin. Although syempre pagdating sa Pasig, pag iniwan ko na yun doon, hindi ko na siya ma-video document, no? Yung step by step, kasi gusto ko sanang gumawa ng guide para sa mga gusto rin mag project ng electric motorcycle. Baga, kung ikaw ay talaga nagpaplano na mag-project, sabi ko number one, time, no? Yung kailangan mong gugulin sa pagmo-modify or sa pag-upgrade. So hindi kasi siya, lalo na kung bago tulad ko. Bago lang ako kaya yung skills ko hindi sing taas
katulad ng sa Lodge E-Bike, kay na Boss JR, sa JRC Works, no? O sa iba pang mga shops, no? Syempre, yun yung livelihood nila and yun yung expertise nila, di ba? Like, for example, ako, usapang langis, sige. Kasi ang tagal ko na sa paglalangis, no? Ang tagal ko na sa automotive and industrial lubricant industry. So, yan, pag doon tayo nag-usap, ay, yun naman talaga, medyo, ano naman tayo dyan, medyo may edge or may advantage, kumbaga. Pero syempre, again, going back to our project, syempre, doon tayo sa mas marurunong, di ba? Yan, kaya punta tayo sa Lodge E-Bike sa Pasig. So, syempre, gamit natin ngayon si Terry, ang ating Ford Territory, and pinagkasya kong lahat dito sa loob ng ating sasakyan ang mga kailangan para sa ating modification. Nandyan yung chassis, nandyan yung kit, no? Yung assembly. And syempre, yung mga naririnig nyong kalansing, yan po ay yung angle bar and flat bar na binili ko para sa ating project, para sa tray or sa housing ng ating battery. Syempre, gusto natin pag maandar, talagang stable yung battery. Yun ang pinaka-importante, stable yung battery, hindi gumagalaw, hindi umatras abante, hindi tumatalon, diba? So yun yung isa sa mga objectives natin. At syempre, alam na ni Boss Mac yan kung paanong gagawin. And of course, dinala ko na rin yung mga ibang pyesa para doon ko na lang din ipakabit, like yung mga preno, ganun. Kasi bakit? Part ng signal na kailangang maibato pagdating sa wiring and electronics is yung mga ilaw, preno, display, di ba? So kaya dinala ko na rin yung mga ilaw, yung mga yung actually yung display, dinala ko na rin pala yung cooling set, no? Nga pala, by the way, yung cooling set ko matagal na rin yun, galing naman yun kay JRC, no? Kay Boss JR. So yan, so shoutout po sa kay Boss JR Catalino. Yan. So isa sa mga trusted shops din natin yan, si Boss JR. Madaling kausap. Ayan, at saka hindi lang yan sa Pilipinas nagbebenta, hanggang sa ibang lugar sa buong mundo na ata nakapag-deliver na yan, no? Meron sa Europe, meron sa Middle East, di ba? Ganyan kalupit yan si JR, si Boss J, di ba? So yun, so talagang trusted supplier natin dito sa Pilipinas pagdating sa mga electronics. Same with Mac of Lodge E-Bike. Hindi dahil sa malapit sila sa akin, pero sila yung mga una kong mga suppliers, no? Mula nung nagsimula ako mag e-bike or mag-electric, di ba? Share ko pala sa inyo bakit pala ito yung project natin, no? Si Project EXRX or si Electric Cruise Rapid 150. Okay? Kasi number one, yung kanyang type of frame and body, no? Para siyang Aerox, di ba? So yung height niya, yung kanyang design actually is common na ginagamit for racetracks or yung mga local races and international races. Although tayo hindi naman tayo kakarera, pero gusto natin sumali sa mga track days, no? Na-miss ko rin kasi mag-track day. Bakit gusto ko mag-track day? Bakit gusto ko mag-track day? Kasi sa racetrack, diyan mo talaga masasagad yung yung sasakyan mo kung kaya mo, 'di ba? Although ito kasi dati ang experience ko sa track day is sa 4 wheels. Yan, so share ko sa inyo yung mga sinasalihan ko dati nung buhay pa ang Subic International Raceway. So meron din ako modified na Nissan Sentra na naka 2.0 na makina, SR20 VE. Yung makina na yon is equivalent na mga VTEC, no? O dito kasi is Neo VVL or yung variable valve lift. So yun, so para siyang VTEC, may VTEC na Nissan engine. So anyway, going back, so kaya kung napapansin nyo, kung kayo ay nag-follow po sa akin, yung di ba sumasali po kami, ako
kasama ko si Sir Raz V, si Night Owl Vlogs, sumasali sa Moto Gymkhana, no? So yun, syempre sa racetrack kasi or sa mga ganyang controlled environment, number one, masasagad mo yung potential ng inyong sasakyan. Pangalawa, ma-enhance yung skills mo sa racetrack. Bakit? Kasi syempre sa kalsada hindi ka naman pwede makapagpatakbo ng more than 100, 'di ba? 'Di ba? So tsaka may mga kasalubong, may mga tumatawid. Ang daming hazard sa kalsada. Unlike dito sa mga racetrack or sa mga controlled environment, okay, yung mga events na may mga ganyan like yung mga Moto Gymkhana by or skills challenge ni Ride Academy, talagang very safe yung lugar. Normal ang sumemplang doon. Siyempre, kailangan mo mag-adjust, di ba? So, yun yung isa sa mga reasons ko bakit ko bubuuin to, si Project XRX natin. So, kumbaga, ito yung sabi ko nga, yung feel ng motorcycle, gasoline motorcycle, parang ganun din, electric nga lang, 'di ba? So yung feel ba, yung response, yung power, although syempre magkaiba yung power band ng gasoline sa electric. Syempre sa electric, sa umpisa pa lang ramdam mo na yung torque, 'di ba? Kaya ngayon parang kang nalulula, 'di ba? Parang yung feel mo, ang bilis mo, 'di ba? Pero kung i-compare mo kasi yung torque ng torque ng gasoline, bago mo makuha yung peak torque mo o yung wheel torque mo, talagang kailangan mo ng time, no? Linear siya bago siya maabot niya yung maximum torque niya. Unlike sa electric, ang electric kasi once na tinrattle mo yan, palo ka agad yung torque, then magsusustain na siya. Then pag pumalo na yung yung flux weakening mo, iina na ngayon yung torque, tataas ngayon ang horsepower mo o yung power mo, no? So doon ka mag-increase ng speed. Yun. Kaya 'di ba, the lower the speed, the higher the torque. Higher torque, lower speed. So ganun lang 'yan. Isa pa sa nagustuhan ko sa ganitong klaseng mga types, not only Rusi Rapid, even yung NMAX, di ba, nung huli ko palit kami ni Bayaw, ni Bakal TV PH ng motor nung pauwi sa kanila. And iba talaga ang riding position ng mga gasoline scooters, honestly. Very comfortable, no? Isa sa mga reason doon kasi nga ang limitations kasi pagdating sa electric bikes, normally ang mga battery ay nasa floorboard. Kaya tendency mo maangat yung floorboard. So yung upo mo medyo nakaangat. Yung kumbaga para kang gamitin ko yung term ni Sir Zach ulit, yung evac position, di ba? Para kang jumid-jebs. So yun, kasi maliit na lang yung yung distance ng seat height and ng floorboard. Ngayon, pag tinaas mo naman yung seat height mo versus sa floorboard, tendency naman tataas ngayon yung ride height mo, 'di ba? So, malamang titingkayad ka na niyan, lalo na kung mataba pa yung upuan mo, malapad, di lalo ka nang tumingkayad. Hindi, although sa electric hindi lahat is nasa floor ang battery compartment. Yung iba nasa loob ng seat compartment naman, nasa U-box. Kaya yung iba naman wala nang lalagyan ng mga gamit sa loob. So yun. So nagsasacrifice ngayon. Sige, maganda yung seating position mo. Tendency mo naman, konti lang yung may lalagay mo ngayon sa U-box mo because naandun yung battery. And last reason ko bakit ako mag-modify from gas to electric, number one, yung ating vision, no? Yung gusto nating mangyari in the future na magkaroon ng isang electric na pwedeng magamit ng mga kapwa natin, no? Mga Filipino consumers na
pwede mong gamitin for hanap buhay. Tulad ng mga TNDS na ginagamit yung motor, no? Kaysa gasolina ka, which is ngayon pataas ng pataas, yes, magro-rollback, ilang barya lang. Unlike sa electric kasi, yung daily mo is malaking tipid, no? Ano lang naman ang nagpapamahal sa electric is yung battery. Okay? Kasi para sa akin, gastos ba ang battery? Hindi, kasi kailangan mo siya eh. Pero ang battery kasi is, bakit ko sinabing investment, is sa umpisa lang yung malaki, no? Para kumbaga, para kang bumili ng gas tank na meron ng laman. I-refill mo lang ng i-refill, di ba? So siya, yung kumbaga, yung kung i-compare mo yung gastos mo versus sa gasolina versus sa electric, sa kuryente, hamak na malayo naman, di ba? Hindi lang yun. Hindi lang yun yung application na yan. Pwede rin sa kapulisan, di ba? Kasi like for example sa amin sa Marikina, yung mga pulis namin, nakita ko madalas naka NMAX eh. Yun yung service unit ng mga kapulisan sa Marikina. So what if electric, no? Talagang ang kanilang sasakyan, number one, in terms sa habulan, talaga naman makakalamang ka, no? Pagdating sa ganyan. Initial cost, yes, mas mataas kaysa sa motor, konti. Pero yung tipid naman sa expense ng government, bababa, 'di ba? Kasi yung gasoline mo, doon ka makakabawi, mas mababang cost ng fuel. So anyway, so going back, so yun po, no? Yun yung mga reasons why I'm choosing this project to become a reality. Ating project EXRX. So hopefully, siyempre ito ay prototype. Pag sinabi kong prototype, ibig sabihin pag ito ay naging successful pagdating ng panahon, no, na parehistro ko siya, lahat ng pinlano ko is mangyayari, bala ko is gumawa din ng mga unit na to, no? So baka may maging interesado sa ganito, di at least meron na tayong nasimulan, meron na tayong blueprint kung paano gagawin sa ating mga gagawing mga projects in the future, no? Na wala nang masyadong problema, alam na natin ang mga kailangan mga pyesa, alam na yung mga kailangan gagawin sa conversion na to, madali na, ika nga. So meron na tayong blueprint para sa ating next units na ipoproduce. So abangan nyo yan. So sa mga interested, so sabihan nyo lang ako, baka malay nyo, di ba? Pagpatayo tayo din ng natin, sarili nating workshop na kompleto na yung gamit, no? Pero syempre, hindi natin masabi tayo busy pa dahil tayo may number one, meron din tayong trabaho, meron tayong negosyo, so mahirap din pagsabay-sabayin, di ba? Kaya nga kung mapapansin nyo sa aking mga video documentation or yung aking mga vlogs, ay hindi ako consistent, unlike other vloggers na talagang araw-araw may pinopost, no? Kasi ako po'y busy, no? Itong aking ginagawang pagbablog ay documentation po sa aking mga projects. Ano ba yung this is to contribute sa ating community. Yan. And speaking of contribution sa ating community, meron po tayong niluluto na kapiyan session with other content creators. Yan, abangan nyo po yan. So tayo'y may mga plano na gawin, no? Talagang katuwaan lang, no? Hindi naman katuwaan, but this is our way para ma-share yung mga experiences namin. Syempre iba-iba po kami, iba-iba kami ng mga pinanggagalingan pagdating bakit ka nag-e-bike, di ba? So yun, so abangan nyo po yan, lalo na sa mga sa mga nagpa-follow po sa amin. Yan. Pag actually gagawa ko ng post,
na regarding dyan para at least hindi kumbaga lahat ay masasagot natin. Okay? Anyway, so going back, so yun nga, abangan nyo po yung copy and session ng mga content creators. So bibitinin ko kayo, sabihin ko sa inyo kung sino yung mga kasama. Okay, actually lahat naman sila, karamihan naman nasa ano lang, within metro lang, no? May isa na taga south, pero tignan namin kung mayroon tayong magagawa para mapadali din sa kanya, no? Na ako sa Lodge E-Bike dito sa Pasig. Maraming salamat sa inyo sa mga sumama sa akin sa biyahe na to papunta sa Lodge E-Bike, and abangan nyo po ang ating episode 3, which is the build, no? So abangan nyo po yan, ang ating serye, and I hope marami akong na i-share po sa inyo. Again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat. See you on our next vlog. Bye bye. Siyempre dahil na late ako. Hi Sir Mac. Ayan. Busy ang Lodge E-Bike ngayon, oh. So yun. So para matapos na to, wala na tayong isipin. Siyempre nandyan si Master Jen. Yan. Iniwan na natin yung ating unit sa Lodge E-Bike. Of course, si Boss Mac. Ayan. Siyempre, kayo po, kaway po. Shoutout po sa inyo. So, abangan natin. Mga Boss Mac? Mga ilang linggo. Ganyan kalupit yan. Walang linggo. Ganyan kalupit yan si Boss Mac. So anyway. Walang linggo. Linggo na ngayon eh. Tama. So yan. So iniwan na natin.